Kabanata 2231. Calling Brothers. Nang makitang tinawag ni Bai Keqing ang pangalan ni Su Rui, ang dalawang security guard ay natigilan, at si Luo Chengyuan, na malapit nang magwala, ay hindi inaasahan na mangyayari ito, at natulala saglit. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hello, pangatlong tiyuhin. Sinabi ni Su Rui, ako si Su Rui. May malabong ngiti sa labi niya nang sabihin niya iyon. Ang ngiting ito ay tila hindi mapagkumbaba o mayabang. Nagsimula na ang paghungol ni Luo Chengyuan sa kanyang puso. Siya rin ay isang taong nakakita ng malalakas na hangin at alon. Ngunit hindi pa niya nakita ang gayong kabataang wala pang 30 taong gulang na walang pakialam sa harap ni Director Bai. Ito ay tiyak na hindi isang disguised temperament. Sa isip ni Luo Chengyuan, maraming hula. Lumakad si Bai Keqing sa harap ni Su Rui. Tumangala sa itaas at sa ibaba, at nakangiting sinabi, masyado akong naging abala kamakailan, at hindi ako nakahanap ng oras para makilala ka. Inom tayo mamayang gabi. Mga kapatid natin. Nang marinig ang pangungusap na ito, nabigla si Luo Chengyuan. Magkapatid. Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Sa palagay ko naiintindihan ng sinumang Chino. Ito ay kapatiran. Oo, yun lang. Sa opinyon ni Luo Chengyuan, malamang na hindi hihigit sa 10 tao sa China ang makakapagsabi ng mga ganoong bagay kay Director Bai. At sa 10 taong ito, ang binata sa kanyang harapan ay nakapag-okupa ng isang upuan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Natigilan din ang dalawang security guard. Ilang taon na silang nagtatrabaho sa gusaling ito, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong sitwasyon. Ang isang leader na may napakataas na katayuan ay magiging napakabait sa isang batang junior. Sa ilang sandali, pareho silang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata at tainga. Tumawa si Su Rui. Dahil may kapansin-pansing paghinto sa bibig bago sinabi ni Bai Keqing na, mga kapatid. Si Su Rui, na bihasa sa lip language, ay natural na nakikita na ang gustong sabihin ni Bai Keqing ay, aming mga ama. Gayunpaman, si Su Rui ay anak ni Mrs. Su, ang parehong henerasyon ni Bai Keqing. Ang dalawang salitang, master, ay hindi rin gagana. Kung ganito talaga ang sinabi ni Bai Ke, paghihinalaan siyang masyadong malaki. Sa makatuwid, ang salitang, kapatid, ay angkop na angkop, ngunit tila sinamantala ni Su Rui si Bai Keqing. Sige, nakangiting sagot ni Su Rui. Sinabi ni Bai Keqing, Chengyuan, humanap ng lugar na makakainan ng crayfish at magpareserba ng mesa para sa amin ni Su Rui. Yulang. Matapos marinig ito, naramdaman ni Secretary Luo na ang kanyang buong pagkatao ay hindi maayos. Ano ang problema ng pinuno? Gusto niyang kumain ng crayfish sa unang pagkakataon. Maaari bang hugasan ang bagay na iyon? Magkakaroon ba ng mga parasito? Mabuti ba sa katawan ng mga bagay na iyon? Hindi banggitin ang iba. Kahit na si Luo Chengyuan mismo ay hindi kakain ng mga bagay na iyon. Bukod dito, kapag naiisip niya ang isang sikat na kalye ng pagkain sa kabisera. Sa tag-araw ay may mga pulutong ng mga tao na naghihintay na pumila para kumain ng yulang. Luo Chengyuan, nakaramdam ako ng kaunti mula dito. Ang crayfish ay malungkot din. Ang crayfish, na dating kilala bilang orihinal na crayfish, ay pumasok sa China mula sa Amerikas. Naisip na wala itong natural na mga kaaway. At dumami ng husto. Ngunit ito ay pinatigas ng mga inchik na kumain ng lahat. Kumain ng invasive species sa mga endangered species. Dapat umasa sa artificial na pag-aanak upang maiwasan ang panganib ng pagkalipol. At ngayon, kahit isang malaking tao tulad ng ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai ay iniisip ang tungkol sa crayfish. Sinabi ni Luo Chengyuan. Kung gusto mong kumain ng crayfish, magagawa din ito ng chef ng kantin natin, bakit hindi ko siya tawagan ngayon? Ikinaway ni Bai Keqing ang kanyang kamay. Kalokohan, ilang beses. Nagutos, maagang aalis ang karinderya sa trabaho, nararapat bang tumawag ka ngayon? Si Luo Chengyuan ay karaniwang hindi pumupunta sa maliit na restaurant sa food street para kumain ng crayfish. Ngunit sa oras na ito ay medyo mahirap, ngunit hiniling sa kanya ng pinuno na dapat din itong makamit, kaya sinabi niya sa ilang tao sa likod niya. Kayo, gusto mo bang magtakda ng posisyon para kay Director Bai? Ang problemang ito ng boss ay masyadong mahirap, at ang mahirap na si Luo Chengyuan ay hindi ito masagot.
Gayunpaman, kung nalaman ng mga estudyanteng iyon sa kolehiyo o white-collar worker ang tungkol sa mga paghihirap ni Luo Chengyuan, malamang natatawa sila ng malakas. Masyado silang pamilyar sa yulang, isang pagkain na maaaring magdulot ng walang katapusang kagalakan. Mayroon bang mas kasiya siya kaysa sa pag-inom ng beer at pagpapawis, pagkain ng yulang at pagmamayabang? Natawa muna si Surui. Pangatlo, tiyuhin, gusto mong sumama sa akin kumain ng crayfish, kaya natatakot ako. Huwag mo akong tawaging pangatlong tiyuhin. Ikaw hindi nararapat na tawagin akong pangatlong tiyuhin dahil sa aking katandaan. Sa harap ng ilang nasasakupan, may sinabi si Bai Keqing na nagpabagsak sa kanila. Tawagin mo na lang akong pangatlong kapatid. Ang pangatlong kapatid. Medyo mahirap ang ekspresyon ni Surui. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang isang binata, at hindi kailanman ginamit ang kanyang henerasyon upang sadyang paikliin ang distansya sa pagitan niya at ng iba. Bakit hindi ko pa rin tawagan ang pangatlong tiyuhin? Taglit na nag-alinlangan si Surui, ngunit sinabi pa rin. Hindi pwede yan, hindi magugulo ang henerasyon. Tinanggihan ni Bai Keqing ang panukala ni Surui. Walang magawang umiling ang huli. Sa hindi inaasahan, ang kanyang pagkikita sa Bai Keqing's chapter ay naging isang pambungad. Si Luo Chengyuan ay abala ng mahabang panahon, at sa wakas ay bumalik upang mag-ulat. Direktor Bai, ito ay nasa tapat lang ng Food Street. Nagpareserba ako ng lugar para sa iyo, ngunit maaaring tumagal ito ng kalahating oras. P96 mas mahigit. Tumingin si Bai Keqing sa kanyang relo. Ayos lang, lumipas na ang oras na ito, tama na ang oras. Luo Chengyuan ay labis na nanlumo. Para makapaghintay ng posisyon ng malaking pinuno, talagang wala sa lugar ang kanyang trabaho. Nang tumawag siya sa restaurant kanina, gusto niyang iulat ang pangalan ng kanyang pamilya at gamitin ang kanyang mga pribilehiyo para mangapi ang mga tao. Hindi niya inaasahan na ang mga taong nagbukas ng mga restaurant ay hindi kakain ng ganito. Anyway, booming ang negosyo ng Food Street. Hindi mahalaga kung may isang table pa at kulang ng isang table, kung mahal mo o hindi, pumili ka na lang kung gusto mong kumain. Naglakad si Bai Keqing at Surui sa unahan. Gusto ni Luo Chengyuan na ang driver ang magmaneho doon. Ngunit sinabi ni Bai Keqing, nagtataksi kami ni Kuya Surui, kaya huwag kang sumunod. Kung tungkol sa nakaraang pagpupulong, ito ay nabuo. Ang mga minuto ng pulong ay aayusin ngayong gabi, at titingnan ko sila bukas. Sige. Sumang-ayon si Luo Chengyuan na napakagulo, at pagkatapos ay pinanood ang mga pinuno at si Surui na nawala sa gabi, sa ilalim. Alas 9 na, at masikip pa rin ang Food Street. Hindi pa nga summer, at sikat na ang crayfish, hindi ka panipaniwala. Ang sasakyan na sinakyan ni Bai Keqing at Surui ay naharang sa entrance ng Food Street, kaya naglakad na lang ang dalawa pababa. Habang nasa daan, walang sinabi sina Bai Keqing at Surui na may espesyal na halaga. Nagkwekwentuhan lang ang dalawa, at akala ng mga hindi nakakaalam ay may napakalapit na relasyon. Mula sa katawan ni Bai Keqing, naramdaman din ni Surui ang napaka-friendly na kapaligiran. Talagang masaya si Surui na makita ang sitwasyong ito. Ayaw niyang gawing masyadong makasalanan ang kanyang sarili. At ayaw niyang gawing puno ang mundo ng mga sabuatan at pandaraya, at ayaw niyang tretuhin ang lahat bilang masamang tao. Hindi bababasa, ang ugali ni Bai Keqing sa oras na ito ay walang pinagkaiba sa dating kaalaman ni Surui. Pagkalampas ko sa dami ng tao, nakarating na rin ako sa restaurant. Pinaliktad ni Bai Keqing ang menu at sinabing, hayaan mo akong umorder, mayroon ka bang bawal? Umiling si Surui, hindi magalang si Bai Keqing at direktang humingi ng 100. Crawfish at isang case ng beer. Buksan ang lahat ng beer. Sabi ni Bai Keqing. Tumawa si Surui. Brother Sansan, pwede ba tayong uminom ng napakaraming beer? Tinawag niya ang kapatid na San, na napakasakit pa rin. Noong bata pa ako, kaya kong uminom ng isang kahon mag-isa. Nakangiting sabi ni Bai Keqing. Okay, susulitin ko rin ang limitasyon ko ngayon. Ngumiti si Surui. Mabilis na lumabas ang crayfish, na puno ang dalawang malalaking plato at napakaganda. Nagsuot si Bai Keqing ng mga disposable gloves at hinawakan ang isang tasa kasama si Surui. Halika, tapos na. Itinagilid ni Surui ang kanyang leeg at uminom, at ganoon din ang ginawa ni Bai Keqing.
Ang huli ay talagang nagkusa na kunin ang bote ng beer at pinuno ang baso ni Surui. Third kuya, hayaan mo na ako. Malinaw na medyo hindi komportable si Surui. You're welcome. To be honest, busy talaga ako. Kung hindi ka dumating, kailangan kong mag-video conference pagbalik ko, at dapat iimbitahan kita mag-dinner, pero na-delay. Hanggang ngayon, ngumiti si Bai Keqing. Halika, magpahinga tayo ngayon. Tumampot siya ng crayfish at sinimulan itong balatan. Naramdaman ni Surui na hindi naglalaro ng baraha si Bai Keqing ayon sa nakagawian, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya nagsimula siyang kumain ng yulang. Pagkaraan ng ilang sandali, ayaw nang maghintay pa ni Surui, kaya pagkatapos kumain ng halos 20 lobster, sinabi niya, "Third uncle, I'm very sorry about this Tianya incident. Alam kong hindi mo ginawa ang nangyari sa pagkakataong ito." Sinabi ni Bai Keqing habang kumakain ng yulang. Hindi mo kailangang malungkot, sa totoo lang, kung may nangyaring ganito, tiyak na hindi ako masaya bilang isang ama, gayunpaman, hindi ako magpupuri kahit kanino nang walang pinipili. Matapos marinig ito, mas naging komportable si Surui. Kung ang pangatlong tiyuhin ng pamilya Bai ay talagang mapusok at hindi makatwiran na tao, kung gayon ang bagay na ito ay magiging napakagulo, at ang pamilya Bai ay magiging mas mahirap pakitunguhan. Huwag mag-alala, ang mga gawain ng mga kabataan ay ipinaubaya sa mga kabataan na lutesin. Sinabi ni Bai Keqing, "Hindi ako makikialam sa iyong mga gawain." Ang pangungusap na ito ay halos katumbas ng pagtatanong kay Surui na walang pag-aalala. At syempre, nakakita rin siya ng sapat na dahilan para sa pag-uugali ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Bai. Mapait na ngumiti si Surui. Ikatlong kapatid, medyo hindi ako nasisiyahan sa pamilya Bai kamakailan. Alam ko ito. Si Bai Keqing ay tila hindi pareho, nakangiting sabi habang binabalatan ang yulang, "Bakit, sa tingin mo ba masisisi kita?" Nadama ni Surui na ito ay isang bagay na tiyak na mangyayari. Siyempre, pagkatapos ng lahat, kung sa tingin mo ay nasa ibang posisyon, sabi ni Surui. Dalawang magkaibang bagay. Tumingin si Bai Keqing kay Surui nang walang anumang dumi sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung bakit ko ginawa ang apelyido ng tiya niya na Hi sa halip na Bai? Bakit? Tanong ulit ni Surui. Sa tingin niya ito ay isang uri ng proteksyon para kay hitiyan niya. Kung tutuusin, ang mga anak ng maraming malalaking tao ay hindi sumusunod sa kanilang mga apelyido. Gayunpaman, sa lugar ni Bai Keqing ngayon, tila may isa pang paliwanag para sa ganitong uri ng pagbabago ng apelyido. Ang apelyido ng aking manliligaw ay siya, at ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay napakasimple. Ayokong makihalubilo si tiya niya sa sitwasyon ng kabisera sa lahat ng oras. May sinabi si Bai Keqing na ikinagulat ni Surui. Kung tutuusin, anak ko si tiya niya, ayaw kong magmana siya ng pamilya Bai, hinding-hindi niya gugustuhing magmana. Kabanata 2232. Ang isang mabuting aso ay wala sa daan. Kung ayaw kong mamana ni hitiya niya ang pamilya Bai, hinding-hindi niya gugustuhing magmana. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, halos hindi mahawakan ni Surui ang bagong balat na lobster sa kanyang kamay. Ang sagot na ito ay lampas sa inaasahan ni Surui. Para sa mga taong tulad ni hitiya niya na isinilang na may gininto ang kutsara sa kanilang mga bibig, hindi ba't kapalaran nila ang magmana ng kapangyarihan ng pamilya Bai? Kung titingnan ng buong China, sa lahat ng malalaking pamilya, ang bawat pangunahing bata ay naglabas ng kanyang isip upang makipagkompetensya para sa kapangyarihan ng pamilya, ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Bai Keqing. Hindi man lang niya hinayaang mahawakan ni hitiya niya ang pangunahing antas ng pamilya, na sadyang hindi maisip sa isang marangal na pamilya. Bakit? Hindi maiwasang magtanong ni Surui. Sa kakayahan ng ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai, hindi mahirap gawin si hitiya niya bilang pinuno ng pamilya Bai. Sa ngayon, gusto ng mga bata na kontrolin ang kanilang sariling buhay, ngunit hindi nila alam na ang kapangyarihan ng mga magulang sa paggawa ng desisyon ay mas mahalaga. Sinabi ni Bai Keqing. Gusto kong bigyan si hitiya niya ng libreng kapaligiran, hayaan si hitiya niya na magpasya ng sarili niyang landas sa paglago, syempre, ang premise na ito ay itinakda ko. Naunawaan ni Surui ang ibig sabihin ni Bai Keqing. Kung si hitiya niya ay inilagay sa China, lumaki siya sa pamilyang Bai.
At nabighani siya sa kanyang mga tainga at mata. Kapag siya ay lumaki, tiyak na hindi siya mahihiwalay sa kapangyarihan ng pamilya, at dinala siya ni Bai Keqing sa ibang bansa. Nagtakda siya ng isang libreng kondisyon ng paglago. Sa paglipas ng mga taon, bihirang bumalik si hitian niya. Kahit na gawin niya, siya ay bibisitahin ng pribado si Mr. Bai. Kung tungkol sa mga bagay tulad ng mga pampublikong pagpapakita, karaniwang hindi niya ito gagawin. Sa makatuwid, ang hitian niya ay talagang isang kahangahangang bulaklak sa kabisera ng pamilya. Sa totoo lang, ang orihinal kong intensyon sa pagkakataong ito ay hindi na siya pabulaykan. Tila nagpapaliwanag si Bai Keqing kay Surui. Ngunit ngayon ang pamilya Bai ay nasa isang delikadong panahon, bilang tugon sa sitwasyong ito, madalas akong tinawag ng matanda, at kung hindi ko hahayaang bumalik si tiya niya, natatakot ako na magagalit ang matanda. Dito, ipinakita ni Bai Keqing ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kaya ako hindi ito masyadong masinsinan, ngunit dapat mong maunawaan kung ano ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko. Tumanggo si Surui. Ngunit ang mga sinabi ni Bai Keqing ay lampas sa kanyang inaasahan. Kasi, parang may ipinapaliwanag sa kanya ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai. Umiling si Surui at nagpatuloy sa pakikitungo sa yulang. Surui, normal lang na mag-away kayong mga kabataan, pero huwag masyadong matindi na ikaw at ako ay katulad ko at ng kuya mo. Diretsong sinabi ni Bai Keqing. Kami ni Suwaxian, hindi ko alam kung ilang beses na kaming nag-away ng hayagan at palihim sa aming buhay, ngunit magkaibigan pa rin kami. Third kuya. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Nagulat si Surui sa pagiging prangka ni Bai Keqing. Kung tutuusin, tila walang gaanong tao ang makapagsasabi ng mga salitang tulad ng bukas at lihim na pakikibaka ng mahinahon, kahit na tingnan mo ang buong kabisera. Ang ikatlong anak ng pamilya Bai ay nakikipag-usap kay Surui. Kaya lang, napabuntong hininga si Surui. Sa totoo lang, ang mga pakikibaka ay tungkol sa interes. Matagal-tagal na rin mula noong bumalik ako sa China. At hindi naman sa simula pa lang ay hindi ko na nakipagdeal sa pamilya Bai. Tiyan niya, siya at ako ay walang mga hinaing at walang sama ng loob. Dati, wala tayong hinaing at sama ng loob, pero ngayon mahirap na talagang sabihin. So, sinabi ko na hindi ako nakikialam sa affairs between you young people. Nakangiting itinaas ni Bai Keqing ang isa pang baso ng beer, hinawakan si Surui, at ininom ito. Ngunit, mas mabuting huwag masyadong marahas. Malalim na tumango si Surui. Siyempre naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Bai Keqing. Na nangangahulugang walang pakikialam, ngunit ipinahayag pa rin niya ang kanyang sariling damdamin tungkol sa nangyari kay hitian niya, hindi nasisiyahan. Siyempre, ang kawalang kasiyahang ito ay hindi nakadirekta kay Surui. Third kuya, naisip mo na ba kung sino ang gumawa nito? Taglit na nag-alinlangan si Surui, ngunit direktang tinanong ang napakasensitibong tanong na ito. Hindi ko rin alam. Mapait na ngumiti si Bai Keqing. Walang ama ang magnanais na ang kanyang anak ay magdusa ng ganoong krimen. Kung alam niya kung sino ang nasa likod ng mga eksena, sa tingin mo ba ay pagaanan ko ang pakiramdam niya? Diretso ang sinabi niya, tumango si Surui. Gayunpaman, ikatlong kapatid, ang pamilya Bai ay maaaring magkaroon ng mas malalim na hindi pagkakaunawaan sa akin sa pagkakataong ito. Sinabi ni Surui. Kaya, kahit na hindi ako nakaranas ng anumang pinsala mula sa aksidente sa sasakyan na iyon, gayunpaman, tungkulin ko ring alamin ang mamamatay tao sa likod ng mga eksena. Ito ay isang tungkulin. Inalis ni Bai Keqing ang kanyang guwantes at direktang kinuha ang bote ng alak pagkatapos marinig ito, halika, hipan mo ang isa. Direktang hipan ang bote. Taglit na natigilan si Surui. At tila naisip na ang panukalang ito ay medyo hindi naaayon sa pagkakakilanlan ni Bai Keqing. Pagkatapos ng lahat, ang isang malaking pinuno ay direktang pumutok sa bote ng alak sa crayfish restaurant, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay medyo hindi naaayon sa katunayan. Gayunpaman, naiintindihan din ni Surui na marahil ay may ganoong tunay na ugali si Bai Keqing. Pagamat may mga paalala o mungkahi sa mga sinabi niya. Sa kabuuan, maganda talaga ang performance ni Bai Keqing. Taos puso at hindi mapagpanggap, ito ay ginagawang napaka-komportable ng mga tao.
Ang kakayahang maabot ang ganoong taas na hakbang-hakbang, bagamat ang pamilya Bai ay may ilang mga salik na nagpapalakas, mas umaasa pa rin ito sa sariling pagsisikap ni Bai Keqing. Sa paglipas ng mga taon, si Bai Keqing ay nanatiling mababang profile at nasa isang estado ng akumulasyon, walang nakakaalam kung gaano kalalim ang kanyang naipon. Natatakot ako na hindi ito magagawa ni Su Waxi. Kung pupunta si Bai Qingchuan upang makita siya, tiyak na hindi mangungumuste si Su Waxi, gamulong. Sa totoo lang, ang mga taong ito ay kahangahangang tao. Ang pagiging epektibo ng labanan nina Su Rui at Bai Keqing ay masasabing napakaganda. Matapos magtulungan ang dalawa na pumatay ng 100 yulang, talagang humingi si Bai Keqing ng 100. Pwede bang tapusin na natin ang pagkain? Sabi ni Su Rui na may mapait na ngiti. Hindi ka may kukumpara sa isang matandang tulad ko. Nakangiting sabi ni Bai Keqing. You are in your prime, I really can't compare. Seryosong sinampal ni Su Rui ang kanyang puwet. Pero iyon talaga ang nasa isip niya. Si Bai Keqing ay talagang hindi masyadong bata. Ngunit tila siya ay higit sa 10 taon na mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad. Nagagawa niyang mapanatili ang gayong mahusay na pagpapanatili sa ilalim ng ganoong mataas na intensidad na kondis. Yun sa pagtatrabaho araw-araw, ito ay talagang medyo mahirap. Sa sandaling ito, lumapit ang waiter na may dalang isang malaking plato ng yulang. Dahil dito, napisil siya ng isang malakas na lalaki na dumaan sa mesa. At ang plato ay tumagilid, at isang maliit na sabaw ang natapon mula sa plato. Tumapon ito sa gitna at ibinuhos lahat sa manggas ni Bai Keqing. Kahit na ang sopas ay hindi masyadong marami, si Bai Keqing ay nakasuot ng puting kamiseta ngayon, at ang pulang kayumanggi na lobster na sopas ay kitang-kita sa mga manggas. Ang sabaw ay ibinuhos dito, at hindi ito maaaring hugasan ng malinis. Malinaw, ang damit na ito ay hindi na muling isusuot. Natakot ang waiter, at mabilis na iniyuko ang kanyang ulo upang humingi ng tawad. Sir, pasensya na, napisil lang ako, at baluktot ang plato. Mabilis na kumuha si Su Rui ng ilang papel ng tiket at iniabot ito kay Bai Keqing. Ang huli ay nagpunas ng kanyang damit at tila walang pakialam. Okay lang. Buti na lang lobster soup ito. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang saloobin ay nagpabalik sa puso ng waiter sa kanyang tiyan. Sir, salamat, babayaran ko ang iyong mga damit. Gayunpaman, ang taong nagsimula sa bagay na ito, ang malakas na tao, ay hindi ibig sabihin na humingi ng paumanhin sa lahat ng oras na ito, ngunit sa halip ay itinulak ang waiter. Pumangon ka, ang mabuting aso ay hindi hawad lang sa daan. Sa sandaling magsalita ang lalaking ito, puno na ng alak ang kanyang bibig, at halatang marami siyang nainom. Bahagyang sumimangot si Su Rui at itinuro ang manggas ni Bai Keqing. Hindi mo ba ibig sabihin na humingi ng tawad? Nakasuot ng black tight vest ang malakas na lalaki, showing a very handsome body, halatang fitness maniac siya. Pinigyan niya si Su Rui ng mapanuksong tingin. Ikaw, gusto mo rin akong humingi ng tawad. Hindi ko sinasadya, ano bang dapat ihingi ng tawad? Hindi ko sinasadya. Tinulyapan siya ni Su Rui. Napakatuwid ng sinabi mo. Bigyan mo ako ng paliwanag, mahinang sabi ni Bai Ke. Dati, pinatawad niya ang waiter, ngunit iba ang ugali niya sa malakas na lalaking ito. Kahit na malakas ang mga kalamnan ng kalaban, si Bai Keqing ay walang intensyon na sumuko. Kung ang kabilang partido ay humingi ng tawad sa kanya ng may magandang ugali ngayon, marahil ay hindi mananagot si Bai Keqing, ngunit ngayon, ang kabilang partido ay nagkamali at mukhang mayabang pa rin, hindi siya pababayaan ni Bai Keqing. Kung alam ng matipunong lalaking ito na ang taong itinapon niya sa lobster soup ay isa sa mga magiging top leaders ng bansang ito, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Hindi nagulat si Su Rui sa reaksyon ni Bai Keqing. Kung wala man lang siyang lakas ng loob na tulungan si Lu Jianjian gamit ang isang kutsilyo, paano siya naabot sa antas na ito? Kaya lang, sa pagtingin sa litid ng kabilang panig, makakayanan kaya ni Bai Keqing kung tamaan siya ng suntok. Sa oras na ito, tumahimik na ang maingay na restaurant, at ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa mga taong ito. Sa sandaling ibuka ni Bai Keqing ang kanyang bibig. Nagdulot siya ng mahinang panggigipit mula sa mga nakatataas. Ang mga kumakain na naruroon ay halatang naramdaman na ang kanilang paghinga ay pinigilan.
Ngunit hindi nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi ako hihingi ng tawad, ano bang problema? Patayin mo ako. Bahagyang yumuko ang malakas na lalaki, itinuro ang kanyang ilong, at mukhang hindi magagapi. Bibigyan kita ng 3 segundo, humihingi ako ng paumanhin. Sabi ni Bai Keqing. Hindi siya tumangala, bagkus ay tumingin sa lobster plate na nasa mesa. Ahaha, makinig ka, may naglakas loob na humingi sa akin ng tawad. Walang sino man ang nangahas na sabihin sa akin ang ganoong bagay sa kalyeng ito. Tumawa ang malakas na lalaki. Sa mga oras na ito, tumawa ng malakas ang lahat ng nasa mesa sa sulok, na para bang isang malaking masayang kaganapan ang kanilang nakilala. Ang mga taong ito ay pawang maskuladong lalaki na may mga dragon at tigre, at mukhang napakabangis. Sa tingin ko, kapag nakilala mo ang ganitong uri ng tao, huwag mo siyang bigyan ng 3 segundo, kalahating segundo ay kalabisan. Umiling si Surui. Ano ang sinabi mo? Binigyan ng matapang na lalaki si Surui ng masamang tingin. Hindi man lang ito nilingga ng huli, bagkus ay biglang iniunat ang kamay, hinawakan ang likod ng ulo ng malakas na lalaki, at bigla itong diniinan. Dahil dito, nawala ng focus ang malakas na lalaki, at ang kanyang mukha ay napakagandang idiniin sa isang palayok ng maanghang na sopas ng yulang. Kabanata 2233. Kahangahangang Bailaw 3. Isa itong malaking plato ng maanghang na yulang. Ang malakas na lalaki na ito ay nahuli, ang kanyang mukha ay idiniin sa plato, at hindi mabilang na mga sopas ang agad na pumasok sa kanyang mga mata at butas ng ilong. Paano kaya ng mga eyeballs ng isang normal na tao ang nakakapasong init, agad na umiyak ang matipunong lalaking ito. At ang katas ng sili na nakapasok sa kanyang mga butas ng ilong ay nagparamdam din sa kanya ng labis na hindi komportable, at siya ay nanginginig. Gayunpaman, gaano man siya kahirap magpumiglas, idiniin ni Surui ang kanyang ulo ng bahagya, ang center of gravity ng ulo ng huli ay pinigilan at hindi siya makawala. Dahil sa ginawa ni Surui, tumahimik ang mga kumakain na madalas pumupunta rito. Ito ay masyadong mabangis. Dapat mong malaman na ang mga taong ito ay ang mga pinuno ng kalye ng pagkain. At hindi nila kailangan ng pera upang kumain sa iba't ibang mga restoran sa mga karaniwang araw. Naglakas loob si Surui na lumaban sa kanila, hindi ba niya naisip ang kahihinatnan? Sa prosesong ito, hindi nagbago ang mukha ni Bai Keqing, at tila hindi siya nagulat sa mga aksyon ni Surui. Gayunpaman, nang idiin ni Surui ang ulo ng malakas na lalaki sa lobster plate. Ang sopas ay tumalsik sa lahat ng dako, at mas maraming ideya ang tumalsik sa puting shirt ni Bai Keqing. Ito ay naging isang gulo ng graffiti. Kaugnay nito, hindi man lang nakasimangot si Bai Keqing. Sobrang kalmado lang. Ang mga matipunong lalaki sa mesa sa sulok ay tumayo na, at lahat sila ay mukhang mabangis. Ayaw mo bang mabuhay? Inampis ng isa sa mga pinuno ang mesa, bitawan mo si Lao Su. Gayunpaman, ang kanyang pagsigaw ay hindi natakot kay Surui, sa halip ay sinabi niya ng dahan-dahan. Bigyan mo kami ng kamisete, at pagkatapos ay lumuhad at humingi ng tawad ng may paggalang, at pakakawalan kita. Lumuhad ang dalawang salitang ito ay kadalasang ginagamit ng iba kung ano ang nasa Surui ay ginagamot na ngayon ni Surui sa kanyang sariling paraan. Ang ganitong uri ng bagay ay napakasimple. Kung masama ang ugali mo sa akin, hihingi ako sa iyo na humingi ng tawad. Hindi kailanman magiging magalang si Surui sa mga gangster na ito na malansang mga tao. Nasaan ang tiwala ng mga gangster na ito? Nang makitang napakamayabang ni Surui, agad siyang pinalibutan ng mga gangster. Ang bulwagan ay puno ng mga manok at aso, at ang mga kumakain ay natakot na magkaroon ng labanan ng grupo mamaya, at sila ay nagmadaling umalis. Mas mabuting huwag kang kumilos ng padalos-dalos, kung hindi, sisikailin ko ang taong ito hanggang sa mamatay. Malamig na sabi ni Surui. Sa oras na ito, ang lalaki ay idiniin pa rin sa sabaw ng yulang, marahas na umuubo, na naging dahilan para hindi siya komportable, at tila uubo na ang half-life. Madalas mag-away ang mga gangster na ito. At hindi ordinaryo ang kanilang paningin. Mula sa mga simpleng aksyon ni Surui, mahuhusgahan na ang taong ito ay dapat magkaroon ng kakaibang kakayahan, kaya hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Tawagan ng isang tao, hayaan ang mga kapatid na kopyahin ang lalaki, sabi ng nangungunang gangster. Si Bai Keqing ay hindi nagulo.
Inilagay niya sa bibig ang bagong balat na hipon, saka dahan-daang tinanggal ang disposable gloves, inilabas ang kanyang cellphone, at tumawag. Cheng Yuan, oras na para ayusin ang bahaging ito ng food street. Makakakilala ka ng mga hooligan tuwing kakain ka. Paano mo mapapanatili ang imahe ng kabisera? Tiluo Cheng Yuan sa kabilang dulo ng telepono ay punong pawisan ang mukha. Director Bai, ako na ang mag-aayos. Sabi ni Luo Cheng Yuan, at agad na nagsimulang tumawag sa isang branch office. Naka-encounter ng rogue si Direct Bai, ano? Matanda, kamukha mo. Naiinis na sabi ng isang gangster, akala niya nagpapanggap lang si Bai Keming. Gayunpaman, ang nangungunang bastard ay halatang may kaunting kainahinala. Dahil ang tindig ni Bai Keqing ay talagang napakapambihira, at kailangan nilang maging maingat sa isang lugar tulad ng kabisera kung saan makakatagpo sila ng matataas na opisyal sa bawat pagliko. Hayaan mo ang aking kaibigan, ang mga gawain ngayon ay maaayos, sabi ng leading bastard. Ang kanyang saloobin sa wakas ay hindi kasing tigas ng simula. Malinaw ba ang dalawang ito? Gusto mong malanawan, pero ayoko. Bahagyang ngumiti si Surui. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko noon? Lumuhad ang lahat at humingi ng paumanhin, kung hindi ay hindi mo na naisin kahit isa. Nang makitang napakamayabang ni Surui, sa wakas ay hindi napigilan ng isa sa mga tulisan na magsimula, kumuha siya ng bangkito at ibinato ito kay Surui. Gayunpaman, ito ay sapat na upang matamba ang dumi ng isang may sapat na gulang, ngunit hindi ito pinansin ni Surui. Ang eksenang ito ay lubhang nakakabigla, at nagpasindik sa iba pang mga bastard. Gusto ko lang ang kabaliwan mo. Bahagyang ngumiti si Surui, at pagkatapos ay biglang ibinato ang dumi sa kanyang kamay. Gustong hamarang ng bastard gamit ang kanyang kamay, ngunit gumamit si Surui ng labis na puwersa kaya ang dumi ay direktang nabasag sa kalaban. Sa mukha niya. Kaya, ang malutong na tunog ng pagklik ay umabot sa pandinig ng lahat. Nabali ang buto ng ilong ng bastard na ito, at puno ng dugo ang mukha niya. Tinatakpan ang kanyang ulo, bumagsak siya sa lupa. Mas mabuting maging matalino ka, kung hindi, baka mas tragic ang katapusan kaysa sa kanya, mahinang sabi ni Surui. Nang makitang ang mahinang suntok ni Surui ay kayang talunin ang mga taong tulad nito, nanginginig ang puso ng mga bastard na ito. Sa sobrang lakas, sinipa nila ang bakal na plato ngayon. Paano mo siya pakakawalan? Ang bastard sa ulo ay tumabi sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang magaling na kapatid ay idinidiin pa sa sabaw ng yulang sa oras na ito. Napakahusay na kontrolado ni Surui ang kanyang proporsyon. Hindi niya ito sinakal ng buhay. Ngunit siya ay nasakal hanggang sa mamatay. Tiningnan ng mga bystanders ang sitwasyong ito at nakaramdam sila ng matinding kakulangan sa ginhawa. Paulit-ulit na ang kondisyon ko, at ayoko nang ulitin. Tumiling si Surui at ngumiti. Isinuot muli ni Bai Keqing ang kanyang guwantes at sinimulang balatan ang yulang. Ang lalaking ito, na nabuhusan ng maraming lobster na sopas, ay nagpakita ng kontrol sa lahat. Ang mga bastos na pinamumunuan. Alam na ito ay dapat na isang malaking pagbaril. Sanay na sila sa pagiging mayabang kapag weekdays, at nakakatabi silang maglakad sa food court na ito, pero medyo matigas ang bakal na sinipan nila this time. Gayunpaman, dahil ang lalaki ay may ginto sa ilalim ng kanyang mga tuhod, talagang imposible para sa kanya na lumuhad doon. Maaari kang tumingin sa almanac sa susunod na lalabas ka. Umiling si Surui, pagkatapos ay bumitaw. Ang malas ay natabunan ng mapula-pula na kayumangging lobster na sopas, at mahinang bumagsak sa lupa, marahas na umuubo habang nakatikip ang kanyang mga mata at sumisigaw. Hindi kayang tiisin ng mga mata ng sino man ang ganoong kalakas na nakakainis na likido. Alam ng Diyos kung gaano karaming mga sili at peppercorn ang ginagamit sa palayok ng lobster na sopas na ito. Maya-maya lang ay may sumugod na grupo ng mga lalaki mula sa labas ng hotel. Tinulyapan sila ni Surui at nakangiting sinabi, talagang mabilis kayong dumating, mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Lumingon si Bai Keqing at tumingin sa kanila, ngunit hindi umimik. Tila, ito ay isang grupo ng mga plainclothes. Alisin mo lahat. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang ekspresyon ay lubhang madilim. Dumating sa food court ang malaking pinuno para kumain. Ngunit nauwi sa malaking gulo. Alam ng nasa katanghaliang gulang na ito na kung sineseryoso siya ng nasa itaas, hindi niya gugustuhing panatilihin ang kanyang posisyon bilang taong namamahala.
Nang makita ng kinauukulan na si Bai Keqing ay natatakpan ng lobster soup, lalo pang lumubog ang kanyang puso. Ang kanyang mga kilay ay tumalon ng ilang beses. At pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ni Bai Keqing at sinabing, "Director Bai, sa pagkakataong ito ay ang aming pagkakamali sa trabaho, pasensya na, mangyaring lumipat ng kaunti at pumunta sa isa pa. Mga damit, tama." Habang nagsasalita, sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan, sinabihan silang magmadali at bumili ng damit. Inilagay ni Bai Keqing ang yulang sa kanyang bibig. Pagkatapos ay tinanggal ang kanyang guwantes. Imbes na magsalita agad ay sinimulan niyang hawakan ang baso at dahan-daang humigop ng 2 lagok ng beer. Nang makita ang kanyang mga kilos, tumawa si Surui. Malinaw, ang pangatlong tiyuhin ng pamilya Bai ay bubugbugin at bugbugin ang security officer dito. Nang makita ang mga kilos ni Bai Keqing, ang puso ng taong kinauukulan ay nanginginig, at ang malamig na pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulos sa malalaking patak. Mas gugustuhin ng taong kinauukulan na bigyan ng mahigpit na pagsaway si Bai Keqing kaysa hayaang tumagal ang katahimikang ito ng 1 pang minuto. Bawat segundo ay labis siyang nagdurusa. Kung alam niya na ang isang napakalaking tao ay pumunta dito upang kumain ng yulang, tiyak na inayos niya ang kanyang mga nasasakupan na maglinis ng maaga. Ito ba ay isang pribadong pagbisita sa isang micro-server? Sa wakas, pagkatapos ng matinding paghihintay, nagsalita si Bai Keqing. Hindi ito gagana. 4 na salita lang ang nasabi niya, at muling nadurog ang puso ng kinauukulan. Ang simple at direktang pagtanggi na ito ay talagang mahirap tiisin. Kapag nakatagpo ako ng ganoong bagay, maaari kitang tawagan upang pumunta at tulungan ako, ngunit kung ito ay ibang tao, ano ang dapat kong gawin tungkol sa bagay na ito? Ito ba ay isang pagkawala? Ito ba? Ang tuloy-tuloy na mga tanong na ito ay nagpamula sa kinauukulan. Halos hindi pumalakpak si Surui. Sa totoo lang, ang batas at kaayusan sa China ay mas mahusay kaysa sa ibang bansa. Ngunit ang bansang ito ay masyadong malaki, at mayroong lahat ng uri ng masasamang karakter, kaya kahit gaano pa kaganda ang batas at kaayusan, magkakaroon ng pangangalaga na hindi maabot. Director Bai, ito ay dahil ang aming trabaho ay wala sa lugar. Seryosong sinabi ng kinauukulan. Pagkatapos nating bumalik, pag-isipan natin ito kaagad, at pagkatapos ay simulan ang pagwawasto. Tumango si Bai Keqing. Nang makita ang sitwasyong ito, nakahinga ng maluwag ang kinauukulan. Sa katunayan, mapapanatili man ang kanyang posisyon, ay si Bai Keqing. Isang salita ang sinabi ng direktor. Ngunit ngayon ay tila sa pagtangong aksyon na ito, nawala ang kanyang mga alalahanin, at ang susunod na kailangan niyang tiisin ay hindi bababa sa isang pagsaway. Siyempre, posible rin na siya ang pinuno ng kumpanya ay sadyang purihin si Director Bai at samantalahin ang pagkakataon na parusuhan siya. Kung ganoon, ang kinauukulan ay maaari lamang makabasag ng kanyang mga ngipin at makalunok ng dugo. Magmadali kayong lumabas at ilagay ang mga taong ito, sabi ng kinauukulan sa kanyang mga subordinate. Actually, gangster lahat to dito. Araw-araw silang umiinom at naghahanap ng gulo. Hindi sila gumagawa ng malalaking pagkakamali. Ngunit patuloy silang gumagawa ng maliliit na pagkakamali, at patuloy na naglalako pagkatapos lumabas. Sa kasong ito, ang pulisya ay walang magagawa ng napakahusay, at ang mga taong ito ay may lokal na huko, at ang sapilitang pagpapauwi ay hindi wasto para sa kanila. "Maupo ka at sabay na tayong kumain," biglang sabi ni Bai Keqing. Nagulat si Surui at ang security officer ng pangungusap na ito. Director Bai, hindi ako kakain nito. Ako, sa tingin ng kinauukulan ay nakagawa lang siya ng malaking pagkakamali, at bumagsak ang imahe niya sa puso ng pinuno. Nasaan pa siya sa mood kumain ng crayfish? Isa pa, nababalutan ng lobster soup ang malaking pinuno, kakaiba ang pakiramdam. Si Surui ay tumatawa na. Sa kanyang mga mata, ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai ay talagang isang kahangahangang tao. Kabanata 2234. Naaalala mo ba ang sunog sa welfare home? Ayaw talagang samahan ng security officer na ito na kumain ng crayfish. Iniisip niya, kung uupo ba siya, kailangan ba niyang sanayin ang buong oras? Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya pa rin. Kaya kung tumayo at balatan ang yulang para sa iyo. Napabuntong hininga si Surui, at napakasama ng pambabola na ito.
Tama, direkta sa kuko ng kabayo. Kung talagang binalatan ng lalaking ito ang yulang at ikalat sa internet, tiyak na magbubunga ito ng kaguluhan. Galit na sinulyapan siya ni Bai Keqing. Tingnan mo ang iyong tagumpay, maupo ka. Nagsalita ang punong pinuno, at natural na sumunod ang security officer, maingat siyang umupo, tense ang buong katawan, tuwid na tuwid ang likod. Nilinis ng waiter ang mesa at muling inihain ang yulang. Tara, kain na tayo. Sabi ni Bai Keqing. Ang sarap talaga ng gana niya. Ang taong kinauukulan ay halatang medyo kinakabahan, at nagsimulang magsuot ng guwantes na nanginginig. Hindi madali ang trabaho sa katutubo, at hindi ko ibig sabihin na ay pressure ka. Gayunpaman, napakaraming dead spot sa ilang lugar, kaya kailangan pa nating maglinis. Sabi ni Bai Keqing. Oo, sa pagkakataong ito ang aming trabaho ay masyadong hindi sapat. Sabi ng kinauukulan. Mayroong ilang mga grassroots personnel. At ang gawain ay mabigat. Bukod dito, ang kalye ng pagkain sa kabisera ay may napakaraming bilang ng mga pasahero araw-araw, at normal na magkaroon ng ilang lugar na wala sa lugar. Nagbago ang usapan ni Bai Keqing. Ang pagkakaiba ng antas sa pagitan ng taong kinauukulan at Bai Keqing ay ilang antas. Sa mga oras na ito, nakahinga ako ng maluwag nang marinig na ang pinuno ay talagang nagsabi ng gayong mabubuting salita. Tumango rin si Surui. Totoong hindi masisisi ang grassroots police sa ganoong bagay. May mga dumi sa buong lugar. Nakatagpo si Bai Keqing ng panganib ngayon. Ngunit hindi siya direktang nagalit. Ito ay lubos na kapuri-puri. Wala kang dapat ikabahala na baka mapintasan ka ng leader mo, doon ko siya babatiin. Sinabi ni Bai Keqing. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay napakahirap, maaari itong maging malaki o maliit, kung maaari itong mabawasan ang ilang mga pangyayari ang dalas ay talagang mas mahusay. Pagkabalik ko, talagang pulalakasan ko ang management para maiwasang mangyari ulit ang mga katulad na bagay. Ipinahayag ng kinauukulan ang kanyang determinasyon. Iniharap ni Surui ang ibang pananaw. Sa totoo lang, hindi na responsibilidad ng Departamento ng Pampublikong Seguridad ang ganitong uri ng bagay na mangyari. Ganap na pigilan itong mangyari. Ito ay isang mahabang paraan upang pumunta. Marahan na ba maantong hininga si Bai Keqing? Kung gusto mong maging mataas ang kalidad ng lahat, mas mahirap gawin ito kahit na tumagal ito ng mga dekada. Ang ganitong uri ng tanong ay talagang masyadong malalim, at ito ay may kinalaman na sa problema ng superstructure. Pinigyan ni Bai Keqing si Surui ng maalalang tingin. Ngumiti si Surui at sinabi, "Third kapatid, wala akong ibang ibig sabihin kapag sinabi ko ito. Actually, siya lang ang nakakaalam kung may iba pang kahulugan." Ang paglalaro ng matatalim na gilid at pagtatago ng malalim na kahulugan ay mga bagay na pinakaayaw ni Surui, ngunit napakahusay nito. Tiningnan ng security officer si Surui, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ang binatang ito na nasa 20s, na talagang matatawag na kapatid si Bai Keqing? Masyado siyang malayo sa bilog na iyon, kaya kahit na iniisip niya ito, hindi niya mahulaan ang tunay na pagkatao ni Surui. Malayo pa ang lalakbayin, at walang makakagarantiya nito. Sinabi ni Bai Keqing, kahit sa isa pang 100 taon, marahil ang status quo ay hindi magbabago. Tumango si Surui. Ito ang katotohanan. Ngunit ang status quo ay mas mahusay. Uminom ng beer si Bai Keqing. Sa totoo lang, sa aming posisyon, ang simula ng lahat ay ang bansa at ang mga tao. Kahit gaano ka ka-selfish, hindi mo naiisipin ang iyong sarili. Ang mga salitang ito ay yumantig sa puso ni Surui. Ang mga mata ay mga bintana sa kaluluwa. Sinabi ng mga mata ni Bai Keqing kay Surui na hindi siya nagsisinungaling. Siya at si Sui ay parehong taong may damdaming pampamilya at bansa. Kaya lang, sa huli, kung sino ang makakagawa ng huling hakbang na iyon ay magsasangkot ng maraming aspeto, at ang laro at trade-off na ito ay pangmatagalan. Kinakabahan na ang namamahala sa seguridad, hindi man lang niya alam kung ano ang sasabihin, kaya't, sa oras, na lang ang nasabi niya. Director Bai, nakakamangha ka talaga, makinig ka. Ang isang salita ay mas mabuti kaysa 10 taon ng pagbabasa. Halos masubos si Surui ng beer pagkatapos marinig ito. Ang security officer na ito ay halatang bihirang mag-stalk ng mga balbas, at siya ay masyadong kinakabahan. Ang pangungusap na ito ay masyadong sinadya at mapurol, na nagpapatawa kay Bai Keqing.
Kuya, hindi mo kailangang maging magalang, kung hindi, si Direk Bai ay magkaka-goosebumps. Nakangiting sabi ni Surui. Hey, okay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kapag nakilala ko ang pinuno. Napahiya ang kinauukulan. Lumingon si Surui kay Bai Keqing. Ikatlong kapatid, bigla kong naramdaman na kayo ng pangalawang kapatid ko ay magkapareho. Sa sensitibong panahong ito, ang sinabi ni Surui ay ganap. Sensitibong paksa. Awig ko talaga si Suyi. Umiling si Bai Keqing at ngumiti. Narinig ko pa rin ang pahayag na ito minsan sa kabanata. Sa wakas ay naiintindihan na ng security officer sa gilid kung sino si Surui sa pagkakataong ito. Ito ang nakababatang kapatid ni Suyi. Hindi nakakagulat na maaari niyang makuha ito kasama si Director Bai sa murang edad mga kwalifikasyon sa pantay na katayuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at nahulog sa lupa ang bagong balat na crayfish. Tinulyapan ni Bai Keqing ang taong kinauukulan, pagkatapos ay ngumiti at sinabi kay Surui. Pagaman ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pahayag na ito, kailangan kong aminin na tama ang iyong punto. Tama ang iyong pananaw. Sa totoo lang. Sa mata ng maraming tao. Sina Bai Keqing at Suyi ay dalawang magkaibang tao. Ang mga unang reforma ng una ay napakatindi. Pagamat nakamit nito ang isang mahusay na epekto. Ito rin ay haantong sa ilang mga contradiction. Pagkatapos ng midterm, ang diskarte ni Bai Keqing ay hindi magiging ganoon sa mga unang araw. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang dating reputasyon at impresyon ay hindi na mababago. Ngunit si Bai Keqing ay walang pakialam sa panlabas na pagsusuri, kapag ginamit ang scalpel. Walang pag-aalinlangan siyang gagalaw. Ito ang kanyang karakter, at natatakot ako na hindi na ito magbabago. Kung ikukumpara kay Bai Keqing, si Suyi ay may maraming pakinabang sa maraming aksyon. Ang pakiramdam ng pagiging payat at tahimik, bago mo namamalayan, marami ng pagbabago ang nangyari ng tahimik. Siyempre, kapag oras na para sa isang kamay na bakal, si Suyi ay hindi magiging malambot o maaantala. Nararamdaman na ngayon ni Surui na, sa katunayan, silang dalawa ay may kanya-kanyang lakas, at walang argumento na dapat manig ng isa ang isa. Sa posisyong ito, napakaraming relasyon ang dapat timbangin, napakaraming bagay na dapat isaalang-alang, at ang pinakamahalagang bagay na dapat panatilihin ay ang pagiging makatwiran. Matatag na sinusuportahan ni Surui ang tagumpay ni Suyi sa kanyang harapan. Ngunit kung isasaalang-alang niya ito mula sa isang pangkalahatang pananaw, tila kahit sino ang makakarating sa huling hakbang, walang pinsala sa pangkalahatang sitwasyon, tanging ang mga benepisyo. Siyempre, kung kaya nilang pagsamahin ang kanilang mga espada, walang hangganan ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang resultang ito ay napakahirap mangyari. Sumunod, ang iilang tao ay hindi masyadong nagsasalita, at kumain ng nakayuko. Pagkatapos ng sama-samang pakikitungo sa 100 yulang, hinubad nila ang kanilang mga guwantes. Director Bai, naalala ko ang sinabi mo ngayon. Sinabi ng opisyal ng seguridad, pagkatapos kong bumalik, gagawin ko ang lahat para maitama ito. Okay. Kung mayroong anumang kahirapan, maaari mong itaas ito, ang pangkalahatang direksyon ay mabuti, at ang mga detalye ay dapat gawin ng maayos. Sabi ni Bai Keqing, at pagkatapos ay sinenyasan ang kabilang partido na umalis. Tumango ang kinauukulan at umalis na nagtataka. Ang makakain ng crayfish kasama si Bai Keqing sa isang gabi, talagang may karapatan siyang magmayabang. Gayunpaman, kung ang balita ay ibinunyag, kakaunti ang maaaring maniwala dito. Maglalakad tayo, sabi ni Bai Keqing. Sige, nakangiting tumango si Surui. Ngunit uminom ako ng masyadong maraming beer, kaya kailangan ko munang pumunta sa banyo. Sabay na tayo, hindi umiwas si Bai Keqing. Kaya, makalipas ang 2 minuto, 2 lalaki ang magkasamang tumayo para umihi sa pampublikong banyo ng food court. Nakinig si Surui sa boses at tumawa. Third brother, hindi masyadong maganda ang prostate gland mo. Talagang hindi ka kasing galing ko kapag kaedad mo ako. Hindi nagalit si Bai Keqing sa pangungutya ni Surui. Sa halip, ngumiti siya. Malalaman mo kapag 50 taong gulang ka na. Hindi mo may tatago ang ganitong problema. Hindi nakipag-usap si Surui kay Bai Keqing tungkol sa mga isyu sa andrology gaya ng mga glandula ng prostate. Matapos ang dalawa ay maginhawa. Sila ay naglalakad sa kalye ng pagkain.
Alas 11 na ng gabi, nireranggo pa rin ang daan-daang tao. Minsan naiisip ko na masarap maging ordinaryong manggagawa sa opisina. Biglang sinabi ni Bai Keqing na may damdamin. Ano ang mas mahusay kaysa sa atin? At mabuhay. Mabubuhay ako para sa sarili ko sa loob ng ilang araw. Ito talaga ang sinabi ni Bai Keqing. Pagkaraang marinig ito, ngumiti si Suruhi. Sa totoo lang, totoo rin ito sa akin. Mabubuhay ako para sa sarili ko sa loob ng ilang araw. Kung ikaw ay nasa politika, dapat kang maging isang mahusay na manlalaro. Napabuntong hininga si Bai Keqing. Ang nakakalungkot lang ay hindi angkop ang iyong personalidad. Sa mga tuntunin ng pagiging maesla ng pag-iisip at ang paraan ng hakbang-hakbang, talagang kakaunti ang mga kabataan sa mundo. Maihahambing sa Suruhi. Sa kasamaang palad, ang aking ambisyon ay wala dito. Nakangiting umiling si Suruhi. Kung tutuusin, sa mga resources na mayroon siya ngayon at sa mga koneksyon na kanyang maaasahan. Kung tatantong siya sa isang career balang araw, siguradong magpapakita siya ng soaring momentum at walang makakapidyaw sa kanya. Medyo naaawa ka ba? Kung tutuusin, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon ng Huaxie, maaari kang tumayo sa mas mataas na taas. Sabi ni Bai Keqing, naglabas ng sigarilyo sa kanyang bulsa at inilagay sa loob ng amoy niya ito sa pagitan ng kanyang ilong at saka binawi. Si Suruhi ay hindi nakaamoy ng anumang tabako sa kanya. Napakabangis umano ng lalaking ito dati. Gumagamit siya ng 2 pakete ng panimulang aklat araw-araw. Kapag huminto siya sa paninigarilyo, kukuha siya ng sigarilyo at inaamoy ito. Ngunit hindi niya ito sinindihan. Ngayon ay huminto na siya sa paninigarilyo sa loob ng maraming taon, ngunit ang amoy na ito ang ugali ng paninigarilyo ay napanatili. Siyempre hindi sayang, kung willing akong mag-career, hindi ko na sana ginawa ang mga ganoong impulsive na bagay noong una. Nakangiting sabi ni Suruhi. Sa army, mapopromote ka sa major pangkalahatan, at pagkatapos ay ililipat ka sa ibang lugar. Hanggang sa langit, ito ay magiging maayos. Ito ang gustong makita ng maraming tao. Tumigil sandali si Suruhi, pagkatapos ay idinagdag. Pero, kung gayon, hindi ako iyon. Tapos hindi na ako. Magkakaroon ng hindi gaanong mainit na dugong binata sa mundo. Napakabihirang mo. Tumangala si Bai Keqing sa kalangitan sa gabi, at bahagyang nawala ng malay. Ganito kami noong bata pa kami, ngunit sa kasamaang palad, hindi namin mapanatili ang aming kaisipan hanggang sa pagtanda. Pababasa ni Suruhi ang maraming masalimuot na emosyon mula sa pangungusap na ito. Third kuya, may tanong ako sayo. Nagalinlangan si Suruhi at sinabi. Sabihin mo lang hello. Nakatingin pa rin sa langit si Bai Keqing. Tumingin si Suruhi kay Bai Keqing, at sa wakas ay nagtanong ng isang pangungusap na matagal nang nasa puso niya. Ikatlong kapatid, naaalala mo ba, noong nasa Ninghay ka, ika-4 na kabanata ang sunog na sumiklab sa ampunan. Kabanata 2235. Ang katotohanan tungkol sa sunog. Ang sunog na sumiklab sa 4th Welfare Institute of Chapter 4 sa Ninghay ay isang sakit sa puso ni Suruhi magpakailanman. Siya ay 21 araw bago ang sunog. Ang apoy ay hindi nakapinsala sa kanya, ngunit ang ilang mga bata at guro ay nawala sa mundo magpakailanman. Ang kakaibang apoy ay halatang hindi mapaghihiwalay kay Suruhi. Makatitiyak si Suruhi na ito ay gawa ng tao na panununog, ang layunin ay patayin siya. Gayunpaman, tila narinig ng pamilyang So ang hangin ng maaga, at pagkatapos ay binuhat si Suruhi at itinapon ito sa isang lihim na espesyal na base ng pagsasanay. Simula noon, ang buhay pagkabata ni Suruhi ay natapos na, at ang naghihintay sa kanya ay walang hanggan na masipag na pagsasanay at aktwal na labanan. Kung hindi, paano mabubuhay mag-isa si Suruhi sa birhen na kagubatan sa loob ng 1 buwan sa edad na 8 na may dalang punyal? Ang pagdurusa sa nakaraan ay bumalik lamang sa kasalukuyang kaluwalhatian. Gayunpaman, alam ni Suruhi na ang apoy ay masyadong mabangis at kumitil ng napakaraming buhay, at kailangan niyang ituloy ito hanggang wakas. Sa oras na iyon, si Bai Keqing, na siyang pinuno ng Ninghay City, ay dapat managot para dito. Not to mention dismissal, at least hindi matatakasan ang major demerits. Gayunpaman, tinanong ni Suruhi ang matandang din, at sa wakas ay nasugpo ang apoy sa orphanage, at kahit ang mga file ay hindi mahanap. Hindi kailanman maniniwala si Suruhi kung walang makapangyarihang malaking kamay sa likod ng bagay na ito.
Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring magkaroon ng mas makatwirang solusyon, ngunit hindi ito nakita ni Surui. Ang kabayaran ay nasa lugar, ngunit ang buhay ng tao ay nawala. Naniniwala si Surui na dapat malaman ng ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai ang sagot, dapat niyang malaman. Nang marinig ang tanong na ito, hindi nagulat si Bai Keqing. Tumingon siya at tumingin kay Surui. Gusto mo bang itanong ito bago ka pumunta sa akin? Ito ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon. Pasensya na ha. Bueno, dalawang mahalagang bagay ngayon, ang isa ay ang makita ka, at ang isa ay ang tanungin ang tanong na ito. Direktang tumingin si Surui sa mga mata ni Bai Keqing. Mag-usap tayo habang naglalakad. Napabuntong hininga si Bai Keqing. Malinaw na nakita ni Surui ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Oo, tumanggo siya, pagkatapos ay sinundan ng mga yapot ni Bai Keqing. Sa oras na iyon, ako ay naging pinakamataas na pinuno ng Ninghai, at ako rin ang pinakabatang tao sa China sa parehong antas. Umiling si Bai Keqing at mapait na ngumiti, na may alaala sa kanyang mga mata. Sa ang opisyal ng Huaxia noong panahong iyon, hindi mali na gamitin ang limelight para ilarawan ako. Oo, alam ni Surui na sa oras na iyon si Bai Keqing ang pinaka-promising na opisyal sa China. At hindi ka panipaniwala na maaari siyang maging boss ng Ninghai sa edad na iyon. Ngayon si Huang Borong, sekretarya ng komite ng munisipal na partido ng Ninghai, ay hindi pa masyadong matanda, at maaari siyang ituring na bata at makapangyarihan, ngunit mas masahol pa ito kaysa kay Bai Keqing noon. Pero after ng term ko sa Ninghai, natahimik ako ng ilang taon, alam mo ba yon? Sabi ni Bai Keqing. Noon, sinabing itinaas mo ang central government. Sinabi ni Surui. Ngunit hindi ko alam kung anong departamento iyon. Idle job lang yan. Hindi nagpaliwanag ng detalyado si Bai Keqing, ito ay isang parusa para sa akin. Iniisip ito ngayon ni Surui. Tila ilang taon nang nawala sa publiko si Bai Ke, hanggang sa halos makalimutan na siya ng karamihan. Hindi madali para kay Bai Keqing na pumunta mula sa limelight hanggang sa ilalim ng lambak. May kaugnayan kaya sa sunog sa welfare home ang kanyang pagbangon at pagbaba. Kung mas iniisip ito ni Surui, mas malamang. Maraming masalimuot na laban at nakakapanabot na laro na hindi nakikita ng Surui sa ibabaw. Sa totoo lang, pagkatapos ng sunog, hindi namin mahanap ang totoong mamamatay tao. Sabi ni Bai Keqing. Hindi mo pa ba nahanap? Bahagyang kumunat ang noo ni Surui. Hindi ko nahanap. Sinabi ni Bai Ke ang totoo. Surui, hindi mo ba alam? Noong nasa Ninghai ako, hindi ko alam ang background mo. Sikreto lang. At mahigpit na itinago ni Uncle So ang balita. Bai Keqing nagsimula siyang dahan-daang magsalita tungkol sa sikreto mula sa maraming taon na ang nakalilipas. At pinaikit din ni Surui ang kanyang mga tainga at nakinig. Kaya, maraming tao ang nag-iisip na ang apoy ay nakatutok sa akin. Kung may nangyari sa orphanage, hindi ko na mapapanatili ang posisyon ko. Sinabi ni Bai Keqing. Kung tutuusin, napakabata ko pa noon. Masyadong mataas ang profile. Nasaktan ko ang maraming tao sa proseso ng pagganap ng aking mga tungkulin, at maraming potensyal na kalaban ang gustong ibagsak ako ng palihim. Sinabi ni Surui. Nai-imagine ko ang sitwasyon noon. Kahit na hindi masyadong malinaw na sinabi ni Bai Keqing, naiintindihan ito ni Surui. Gayunpaman, naniniwala si Surui na ang layunin ng kalaban ay hindi lamang si Bai Keqing, kundi pati si Surui. Maaaring ito ay isang one-stone kills plan. Maliban na lang kung nagkataon lang na kinuha ng pamilya Su si Surui isang araw na mas maaga. Kung hindi, masyadong mababa ang posibilidad ng pagkakataong ito, at si Surui mismo ay hindi makumbinsi ang kanyang sarili. Alam kaya ng pamilyang So ang tungkol sa bagay na ito. Marahil, naamoy lang nila ang hangin at hindi sigurado na magkakaroon ng sunog. Kung tama ang hinuha ni Surui. Ayon sa sinabi ni Bai Keqing, hindi alam ng maraming tao ang pagkakakilanlan ni Surui. Sa ilalim ng premise na ito, maaari bang paliitin ang saklaw ng investigasyon hanggat maaari. Noong panahong iyon, naisip ko talaga na ang bagay na ito ay isang kakompetensya na nagtatarget sa akin, ngunit ngayon ay tila ang mga bagay ay malayo sa simple. Pamantong hininga si Bai Keqing at sinabing,
Sa tingin ko ang responsibilidad para sa bagay na ito ay nasa akin, ngunit ang pamilya Bai, sa eksakto, ang aking ama, sa palagay niya ay walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Hindi maiwasan ni Surui na isipin si Mr. Bai, ito hindi mababa ang katayuan ng matanda. Kung itatapakan mo ang iyong mga paa, maraming tao ang maaaring matamba sa lupa. Third kuya, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Seryosong sabi ni Surui. Sa katunayan, kung nangyari ito sa panahon ng internet, kung gayon ang bagay na ito ay imposibleng sugpuin pa rin. Pamantong hininga si Bai Keqing. Ginamit ng aking matandang lalaki ang kanyang relasyon para hayaan akong hindi maparusahan. Syempre, sa aking palagay, dapat kong tiisin ang parusang ito. Tumango si Surui. Kung gumawa ng malakas na hakbang si Bai Keqing, hindi na kailangang parusahan si Bai Keqing. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang pamilya Bai ay isang taong may pag-asa na tumayo sa mataas na posisyon. Ngayon ang momentum ay tama lang. At siya ay naging pinuno ng isang internasyonal na metropolis tulad ng Ninghay sa murang edad. Kung siya ay parusahan, ito ay malubhang makakaapekto sa kanyang karera. Ang sitwasyong ito ay tiyak na hindi ang gustong makita ng pamilya Bai. Maaaring mahulog ang isang maliwanag na bituin sa politika. Iyon ang magiging pinakamasakit sa puso sa buhay ni Mr. Bai. Sa makatuwid, sa anumang kaso, kailangang sugpuin ng pamilya Bai ang bagay na ito at lihim na imbestigahan ang taong naglakas loob na magplano laban sa kanila. Napakadeterminado ng pamilya Bai. Kapag nahuli, hindi na nila ito pakakawalan. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang mamamatay tao sa loob ng maraming taon, na tila naging isang hindi nalutas na kaso. Natuklasan din ni Bai Keqing kalaunan na marahil ang target ng kalaban ay hindi siya, kundi si Surui. Ang isang posibilidad ay alam na ng pamilyang Su na may taong sasaktan ka, ngunit hindi nila alam kung paano kahaharapin ang kabilang partido. Sabi ni Bai Keqing. Third brother, naghinala ka na ba na ginawa ito ng pamilya Su? Biglang tanong ni Surui. Kilala ko ang pamilyang Su, hindi nila ito ginawa. Itinanggi ito ni Bai Keqing nang walang pag-aalinlangan. Talagang naniniwala ako dito. Pinanangkitin ni Surui ang kanyang mga mata. Bukod kina Suuji at Suyi, ito kaya ang iba pang miyembro ng pamilyang Su. Ang posibilidad na ito ay walang katapusan na malapit sa zero. Sinabi ni Bai Keqing. Wala akong ebidensya, ngunit nagtitiwala ako sa aking intuition. Tumango si Surui. Talagang naniniwala siya sa intuition ni Bai Keqing. Para sa mga taong maaaring maabot ang ganoong posisyon, ang kanyang intuition ay maaaring gamitin bilang pangwakas na patunay. Nakakagulo talaga. Nagpakita ang mga mata ni Surui ng walang awa na kahulugan. Sa anumang kaso, hinding-hindi niya mapapatawad ang kabilang partido. Napakaraming buhay ang dapat bayaran ng dugo. Huminga ng malalim si Surui, bigla niyang naramdaman na tila may kaunting lamig ang mainit na panahon. Ang mamamatay tao sa likod ng mga eksena ay gustong patayin si Surui maraming taon na ang nakalipas, at ginawa niya iyon para sa anong layunin. Gusto mo bang maging hindi komportable si Mr. Su? Iba sa pananaw ng pamilya Bai, naniniwala si Surui na ang apoy na ito ay pangunahing nakatutok sa kanya. Gayunpaman, ang kabilang partido ay hindi nagtagumpay maraming taon na ang nakalilipas. After so many years, magpapatuloy pa ba siya sa pag-atake sa kanya? Nararamdaman ni Surui na kung ang kabilang partido ay buhay pa ngayon, tiyak na hindi siya mabubuhay. Huwag mong pabayaan. Ang taong ito ay nararapat na mamatay ng 10,000 beses. Mukhang sa pagkakataong ito ginamit ng kabilang partido ang aksidente sa sasakyan ni tiya niya para sisihin ka. At ang sunog sa orphanage maraming taon na ang nakalipas ay isang drama. Nakangiting umiling si Bai Keqing. Tuloy lang. Kalmado ang kanyang ngiti. Nang marinig ito, ang isip ni Surui ay tila biglang kumikislap ng kulog. Tama si Bai Keqing. Ang mga pamamaraan ng dalawang bagay na ito ay masyadong magkatulad, at ito ay parang pamilyar. Dati nang naramdaman ni Surui ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar, ngunit hindi niya alam na ang pamilyar na ito ay nagmula 20 taon na ang nakalipas. Gusto ko talagang malaman ang salarin sa likod ng mga eksena at bugbugin siya. Sabi ni Surui na may singkit na mga mata. Sa iyong pagkatao, tiyak na matatalo mo siya hanggang sa mamatay. Tumawa si Bai Keqing.
Alam ni Surui na tinutukoy ni Bai Keqing ang nangyari sa bahay ni Jiang, kaya umiling siya at ngumiti. Medyo nagbago ang pagkatao ko, ngayon huhulihin ko ang mga masasamang tao at lalabanan ko muna sila. Half-dead? At pagkatapos ay ibigay ito sa bansa. Ang isang mabuti ay ibibigay sa bansa. Umiling si Bai Keqing, pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo at sinabing, gabi na, busog na tayo, balik na tayo, right? Sige. Nakuha ni Surui ang sagot na gusto niya, at ang pagpupulong na ito kay Bai Keqing ay matatawag na isang kumpletong tagumpay. Hindi humingi ng espesyal na sasakyan si Bai Keqing para sunduin siya, sa halip, huminto sila ng taxi kasama si Surui at tumuloy muna sa tirahan ni Bai Keqing. Sa sandaling ito, lumingon si Surui at tumingin sa likuran niya, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malakas na liwanag, pagkatapos ay sinabi niya, maaaring may sumusunod. Magdapit sa diskulisan. Dala-dala na kapan.